Magandang araw o gabi mga kapatid. Ngayon po ay tatalakayin natin o ating pag-aaralan yung pong ginagamit ng mga nagtuturo ng ika-po sa Matthew 23. Dito po ay kanilang itinuturo na kahit daw po sa New Testament ay may tinuturong ika-po. Atin pong siyasatin kung totoo po ba yung sinasabi nila. Puntahan po natin yung talata para po nating malaman. Ito po ang sinasabi. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ika-po, ng yerbabuena at ng anis at ng komino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, na dili iba't ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin niya ang iba. So, ito po ay sinabi po ni Jesus sa mga eskriba at mga pariseo. At ito po ang ginagamit na talata ng iba upang sabihin kahit sa New Testament may tinuturong ika-po. Si Jesus pa nga raw po ang nagtuturo. Okay. Kung si Jesus nga po ang nagsabi nito, si Jesus nga po ang nagturo daw. Pero atin pong pansinin at dapat pong itanong ang tamang tanong para malaman natin ang katotohanan. Basahin po ninyo. At ito po ang aking mga ginawang tanong. Una po nating tanungin, mga kapatid, sa Matthew 23, verse 23, tinuro ba ni Jesus mag-ikapo o nag-iikapo na sila? Balikan po natin yung talata, mga kapatid, para malaman natin. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ika-po. So, ang tanong po natin, mga kapatid, tinuro ba ni Jesus na mag-ika-po o nag-iika-po na sila? Sapagkat nagbibigay kayo ng sa ika-po. So, ginagawa na po nila. Hindi po itinuro ni Jesus. Ginagawa na nga po nila dahil nga po may kautusan na sila sa ika-po. Iyan po ang una nating dapat malaman. Ang ating pong question na kung tinuro ba ni Jesus na mag-ika-po o nag-iika-po na sila? Ang sagot po, maliwanag po, nag-iika-po na po sila. Hindi po tinuro yan dahil nag-iika-po na po sila. Yan po ang katotohanan. Ang second question po natin, mga kapatid, sa Matthew 23 ba, ang ika-po ba dyan ay monetary means? Balikan po uli natin ang talata. Sapagkat sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng ika-po ng yerbabuena, pera ba yan? At ng anis ng komino, pera ba yan? At ng inyo, so, ito pong binibigay na ito, mga kapatid, hindi po pera. Napag-aralan nga po natin sa ating pag-aaral tungkol sa ika-po, ang ika-po po ay hindi monetary means. Kahit nung panahon po ng sinabi ni Jesus ito, ang ating Panginoon, ay meron na po silang ginagamit na monetary means. May pera na po noon na ginagamit sila. So, yung binibigay po nitong ika-po ng yerbabuena at ng anis, ng komino, ito po yung mga bunga sa bukid. Mga seeds. So, balikan po natin ang ating question. Sa Matthew 23, ang ika-po ba dyan ay monetary means? Ano po ang ating sagot? Ang sagot po natin dyan, mga kapatid, ay hindi po. Ayon po sa kautusan, mga kapatid,
ang ikapupo ay sa mga bunga sa bukid at gayon din mga kawan o bakahan. So, sa New Testament po, ang ikapu pa rin na sinasabi nila na tinuro daw ni Jesus, pero nag-iikapu na nga po sila, ay base pa rin sa kautusan na hindi po monetary. Yan po ang katotohanan at yan po ay bahirong nasa kasulatan. Pangatlo pong tanong, mga kapatid. Ang mga hentil, nag-iikapu ba ang mga hentil noong panahon na sinabi ni Jesus ang nasa Matthew 23? Mga kapatid, maliwanag po, hindi po alam ng mga hentil ang pag-iikapu, kung paano ang pag-iikapu. So, nung panahon po na sinabi ito ng ating Panginoong Jesus, tayo pong mga nasa Pilipinas, hindi po natin alam ito nung panahon na yon. Hindi nga po natin kilala ang Diyos noon eh. Dumating lamang po ang Kristyanismo rito sa panahon po ng mga Kastila. So, hindi po natin alam ang katuruan ng ikapu. So, nag-iikapu ba ang mga hentil? Ano po ang sagot natin, mga kapatid? Hindi po. Dahil hindi natin alam ang kautusan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yan po ang ating kasagutan. So, kung gagamitin po ng mga nagtuturo ng ikapu ang Matthew 23, ito po ang maaari nating itanong sa kanila. Sa Matthew 23 verse 2 to 3, sinabi diyan ni Jesus na gawin ang lahat ng ipinag-uutos ng iskriba at pareseo. Base po sa kanilang argumento na itinuro po ni Jesus, itinuro din po ni Jesus na gawin ang lahat ng ipinag-uutos ng iskriba. Dapat ba nating ganapin ang buong kautusan? Balikan po natin, mga kapatid, ang Matthew 23 verse 2 to 3. At ito po ang sinasabi, mga kapatid. Na nagsasabi, nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Yun nga po yung tuloy natin sa 3. Lahat nga, si Jesus po nagsasabi dito, lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos, ano po, ng mga eskriba at mga pariseo, lahat ng kanilang pag-utos ay gawin ninyo at ganapin. So, kung tatanggapin po natin, mga kapatid, ang argumento nila na yung Matthew 23 verse 23 ay ipinag-utos ni Jesus ang ikapu, dapat pong sundin naman nila ang lahat ng ipinag-uutos o ganapin ng mga eskriba at pariseo. Ibig pong sabihin, ang mga eskriba at pariseo ay ang inuutos po nila ay yun pong mga kautusan ni Moises. Lahat po iyon. Lahat po ng 600 plus na kautusan. Kasama po yun yung kung paano magsuot, kung ano damit ang iyong susuot. Kung tatanungin mo sila kung ginagawa nila yon, ay hindi po naman nila ginagawa. Kaya po, mga kapatid at mga manonood, ito pong Matthew verse 23, Matthew chapter 23 at verse 23, kung saan
ginagamit ng mga tagapagturo ng ika-po, yung yung pagsunod sa ika-po ay hindi po puwedeng gamitin. Dahil una nga po, hindi po ito para sa atin at hindi po naaayon sa turo ng ika-po. Una po sa lahat sa ating pong tanong, hindi po ito tinuro ni Jesus kundi nag-iika-po na po sila. Ang ika-po po diyan ay hindi po pera. Gayon din, hindi rin po ito tinuro sa panahon po ng sa mga hentil. Kaya po, dapat ba natin ganipin ang buong kautusan? Nakalagay po diyan, sa mga hentil, hindi po natin alam ang kautusan. At sagot po ay sa Acts 15, kung saan nangyari na po ang sinasabi na yung mga pariseo na naghihikayat na sundin ang kautusan dun sa mga mananampalatayang hentil ay pinagbilinan lamang po kung ano ang kanilang dapat gawin na mabuti. Hindi po itinuro ang ika-po sa mga hentil, kundi bagkus sa ating pag-aaral po, abuloy po ang kanilang nasimulan, hindi po ika-po. Sana po magamit niyo ito at natutunan kayo kahit papaano sa pag-aaral po na ito. At kung natuto po kayo, pwede po ninyong i-share. At sana po mag-subscribe kayo at click the notification bell. Salamat po.